Ngayong January 8, 2026, dalawang pangyayari ang sabay na binabantayan ng maraming Pilipino. Ang bulkang Mayon sa Albay na nasa Alert Level 3 at ang malakas na lindol kahapon sa Davao Oriental na naramdaman hanggang sa ilang karatig probinsya. Magkaiba ang sanhi ng mga ito pero iisa ang punto. Kapag mataas ang alerto at malakas ang pagyanig, mas mahalaga ang maagang pag-iingat kaysa sakana kasi pwedeng biglang lumala ang sitwasyon. Para sa bulkang Mayon, iniulat na itinaas ito sa Alert Level 3 noong January 6 dahil sa mga senyales ng mas mataas na pag-aalburuto. Sa ulat ng PIVOX, may naitalang pyroclastic density current around 12:26 p.m. noong January 6 na nagmula sa pagguho ng bagong lumabas na lava. Tumagal ito ng hindi bababa sa ilang minuto base sa seismic record at may naipong materyales sa loob ng humigit kumulang 2 kilometro mula sa summit crater. Kasabay nito, binanggit din sa parehong ulat ang pagtaas ng panganib ng lava flows, rock falls at posibleng explosive activity sa mga susunod na araw o linggo. Kapag uson ang pinag-uusapan, delikado ito dahil mabilis at sobrang init ang daloy ng bato, abo at gas at pwedeng bumaba sa mga daluyan ng biglaan. Kaya mariing rekomendasyon ang paglikas at pagbabawal sa pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa ulat ng Associated Press noong January 7, sinabi ring may mga rockfall na naobserbahan na kasing laki pa ng sasakyan at meron libo-libo na residente na inilipat o kusang umalis, mahigit 2,800 mula sa loob ng danger zone. At may karagdagang nasa paligid ng 600 na kusang lumayo para mas ligtas. Samantala sa Mindanao, isang magnitude 6.4 na lindol ang yumanig noong January 7 bandang 11:02 a.m. Ayon sa mga ulat, una itong nailista na magnitude 6.7 pero ibinaba sa kasunod na bulletin. Iniulat din na nasa 23 kilometers ang lalim at ang epicenter ay humigit kumulang 55 kilometers silangan ng Manay, Davao Oriental. Binanggit din na offshore ang epicenter at walang tsunami warning sa oras ng paglalathala. Sa pagtugon ng gobyerno, iniulat ng DSWD na naka-alerto ang kanilang field office sa Davao Region at naka-standby ang relief resources kasama ang family food packs at standby funds habang tuloy ang pag-monitor at koordinasyon sa mga LGU kung may agarang pangangailangan. Praktikal na paalala ngayon. Sa bulkang Mayon, huwag nang pumasok o bumalik sa danger zone kahit mukhang tahimik dahil ang panganib ay pwedeng biglaan. Rockfalls at uson ang isa sa pinakadelikado. Sa lindol, asahan ng aftershocks, gawin ng drop, cover, and hold kapag may pagyanig at ipasuri ang bahay o gusali lalo na kung may bitak o may bahagi na mukhang humina.